Yo, meron pala tayong bagong cargo beef shorts galing kay Forward. Pero syempre, gamitin muna natin, test ride muna natin bago tayo magbigay ng reviews and feedback. Ngayon pa lang tayo magre-recovery after ng Shera Loop natin. Kasi dumaan ng Sabado at Linggo, bicycle demo yun. So nasa UP tayo ng Sabado at Sunday. Actually, hindi ko alam kung saan tayo magre-recovery. Ayoko magsumulong, ayoko magtikling, ayoko rin magkabrera kasi mabilis tayo matrigger sa ibang siklista. Alam mo naman tayo. Hindi ko alam kung recovery talaga itong gagawin ko, pero miss ko na umahon dito. Nung nabuo itong gravel, ito na agad yung mga naiisip ko. Gusto ko lang puntahan yung mga pinupuntahan ko dati. Medyo may katarikan dito, pakita ko sa inyo. Hindi ko sure kung gaano kataas yung gradient dito kasi wala naman tayo cyclocom. Pero ang tanda ko, sabi sa akin dati, nagmamax to ng 20-21%. Hindi dito doon sa susunod na climb. Sobrang good choice ako sa ruta natin ngayon dahil napakaluwag ng kalsada. Wala tayo gaanong kasabay ng mga siklista. Ang mga nakakasabay lang natin ay yung mga private vehicle ng mga taga dito sa subdivision. So after ng tatlong sunod-sunod na gradual climb, ito na yung sinasabi ko na nagmamax gradient ng 20-21%. Dito ko na ginamit yung pinakamalaki kong cassette na 42 teeth. Sa Shera kasi hindi ko siya ginamit. Nag 40 lang ako. Dito naman sa liko na to, mas lalo pa siyang tumarek. Medyo kaya pa naman mag one hand dahil nga wala naman masyadong sasakyan. Bago matapos yung ahon, kung napapansin nyo, lalo pa siyang tatarek. Para mas mabilis pa nga yung ginagawa ni tatay na pagtutulak sa pagpedal ko eh. Ang chainring pala natin ay 40. Tapos ang cassette naman natin ay 11 to 42. So uno-uno na tayo dito, 40 chainring and 42 kasi kahit yung e-bike nahihirapan na oh. So after nung climb, rekta baba na agad tayo kasi di na tayo magpapahinga. Pahinga naman na yung lusong. Oo, nakikita niyo yun. Ang ganda ng fit ng cargo beef shorts natin. Sobrang sarap paggamitin as of now. Ang ganda din ng kulay, promise. Sobrang fan talaga ako ng cargo beef shorts kasi hindi ko na kailangan mag-jersey. After ng konting lusong, ahon na uli tayo. Matarik din to, pero compare dun sa isa, mas mahirap yung isa. Pagpasensyahan nyo na, wala tayong cyclocomp, hindi ko masabi kung ilan ang max gradient nito. Pero baka may mag-i-sponsor dyan, guys. Shoutout sa inyo. Hindi kasi ako nasanay gumamit ng cyclocomp kahit nung road bike days ko pa. Ewan ko ba kung bakit. Parang ang pinaka number one reason ko nun, ayoko makita yung speed ko, ayoko makita yung bagal ko sa ahon, ganun. Pero ngayon parang deserve na natin kasi itong gravel bike na to, nabibit niya yung mga lumang record ng road bike ko dati na PPR ko pa. So ibig sabihin, mas lumakas tayo ngayon. Dahil ba yan sa single speed, hindi ko sure, baka mas dumami lang yung time natin sa pagbabike ngayon. So after nung ahon, rerekta tayo ng mahabang parang, doon na tayo magpapahinga. Video din tayo doon ng bike check nitong bike. So baka ma-post na rin yung bike check nito sa mga nag-iintay dyan. Ayan guys. Tingnan nyo yung kupal na yan. Tingnan nyo yan. Ang lupit nyan. Tang ina. Super counterflow. Para mga hangin lang ang tingin sa amin nung nakamotor. Grabe. So way back 2018-2019, ito na talaga yung ginagamit kong cargo bib shorts. Isa siya sa pinakaunang naglabas ng cargo bib shorts. Kung i-compare ko siya dun sa dati ko nabili sa kanya, mas maganda po yung quality nito ngayon. Mas manipis yung tela, pero matibay. Mas komportable kahit i-bend mo ng i-bend yung hita mo, hindi mo siya mararamdaman. Napakagaan sa pakiramdam. Wala po siyang power band, pero hindi siya umaangat or bumababa. So yung tan line mo, pantay pa din. Subok ko na po yan dati pa. Coolmax na din po yung padding niya. Ito na po yung ginamit kong brand nung nagbagyo ako dati tsaka kay Biang Loop. Ang price po niya ay 1,000 pesos only. Sobrang budget meal po yan. Para dun sa mga gusto umorder, lalagay ko po yung link sa description. Personal account po yun ng seller, so i-PM nyo na lang po siya. Maraming salamat. Ingat!